Hopefully, no, magbobotohan yata raw sila sa Wednesday. Kung bubuksan o hindi, kami naman, pinagsasangkalan lang namin ang batas, di ba? Yung mismong si BIR Commissioner, sinabi, pwedeng ilabas yung tax return kapag, una, in aid of legislation, and pangalawa, in executive session. Di ba? Siya mismo nagsabi na may limitasyon ang paglabas ng impormasyon ng annual tax returns. Diba? So, tingnan natin kung anong gagawin ng Committee on Justice on Wednesday. At kami naman nakantabay, kung sakaling meron naman silang paglabag, may option na naman si Attorney Carpio na mag-file ng kaso. Talagang misleading po gamitin yung credit and debit totals dahil hindi po talaga yun nagpapatunay ng wealth or ng kaperahan mo sa bangko. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. Thank you for having me again. Opo, itong bagong reklamong isinumpang dyan sa Quezon City Prosecutor's Office ni Attorney Mans Carpio. Attorney, mga kasong kriminal laban nga dito sa BSP, sa AMLAC at sa ilang mga kongresista. Gaano ho ba kabigat para po sa inyo itong isinampa po nilang kaso? Actually, inaaral din po natin siya para naman kay VP Sara. At mukhang tama si Attorney Dana, mukhang wala talagang exception dito sa confidentiality obligation ng AMLAC officials dito sa Anti-Money Laundering Act. Kaya mukhang tama ang sinasabi niya na criminal act yung paglabas nila ng impormasyon dito sa Kamara. Kaya nag-file na sila. So tayo naman, kung wala tayong habang inaaral ko yan, kung wala tayong makikitang exception sa batas na to, mukhang yun din po ang i-recommenda natin kay VP Sara. Speaking of exemptions, Attorney, si Congresswoman Laila de Lima ay sinite niya po yung Section 2 ng RA 1405. May exception daw dahil yung mga kongresista dahil nagsasagawa sila ng impeachment hearing laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po ninyo? Attorney? Ako, mukhang nawala si Attorney. Attorney? Ayan, balikan lang po natin si Attorney Panelo Jr., mga kapartners, kaugnay nga po dito sa isinampang reklamo ng may bahay ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio kahapon dyan po sa Quezon City Prosecutor's Office laban nga sa leader ng BSP, yung governor po ng BSP sa AMLAC at maging sa ilang kongresista, kabilang nga sa mga kongresistang nabanggit mo doon, yung chairperson po ng House Committee on Justice na si Congresswoman Luistro, si Congresswoman Laila de Lima, si Congressman Sindanya at si Congressman Diokno. Ayan po yung mga opisyal o mga kongresistang sinampahan dahil nga po doon sa paglalabas ng mga records o financial transaction records nga po ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawa pong hearing ng Kamara kaugnay sa mga impeachment complaint laban po sa pangalawang Pangulo. Balikan lang po natin mamaya si Attorney Panelo Jr. Kakausapin po natin lalo na sa mga legal na usapin mga kapartners. Attorney, good morning. Balikan lang po natin yung naputol pong tanong kanina. Ilan kasing pong mga mambabatas ay ang kanilang reaksyon hinggil nga po dito ng impeachment proceedings ay exempted o hindi sakop ng Bank Secrecy Law base sa Section 2 po ng RA 1405. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito, Attorney? Ang tingin ko dyan is number one, ang tinitignan po natin ay violation ng Anti-Money Laundering Act. Sa Anti-Money Laundering Act po, wala pong exception. Yung sinasabi po nilang exception sa Bank Secrecy Law, wala po yung exception na yun sa Anti-Money Laundering Act. At pangalawa, doon naman sa exemption under the Bank Secrecy Law,
if I remember correctly, ang exception doon is for an impeachment case. And as far as we're concerned, wala pa pong impeachment case dahil nasa Kongreso pa lang ito. Magkakaroon ng impeachment case kapag na-transmit na po ito sa Senado. At ang Senado po ang may kakayahan na or mabibigyan ng exception dito sa bank secrecy law. So, tingin ko po hindi po tama yung argumento nila na sakop ito ng exception ng bank secrecy law. Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, madali lang bang patunayan ang illegal disclosure nga nitong bank records, lalo na kung ito ay ginawa po sa isang congressional hearing? Tingin ko kasi nasa publiko naman po yung isinapubliko po yung buong hearing at klaro naman na walang exception nga sa batas ng pag-disclose nitong mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Kaya tingin ko madali lang mapapatunayan ito nila Attorney Danao. Ngayon, ang mas importante dito, Jade and Admar, ay bakit ba bakit ba hindi maganda or pinagbabawal itong disclosure ng mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Para sa akin, dito sa konteksto ng impeachment case laban kay VP Sara, napakasama nito kasi alam naman ng AMLC, alam naman ng mga kongresista natin dyan sa House of Representatives, sa House Justice Committee, na yung mga reports ng AMLC ay wala namang saysay na ikumpara or ihambing itong mga datos na ito sa salin ng ikalawang Pangulo dahil misleading nga po yung lalabas na resulta. Halimbawa po yung sinasabi po nilang 6.7 billion. Total transaction value po yan. Hindi po ibig sabihin yan ay meron kang 6.7 billion sa accounts mo pagka may total transaction value ka or total amount na 6.7 billion. Kung paano po yan binubuo ng AMLC, binubuo po nila yan gamit yung covered transaction reports, which is automatic pagka may transaction na 500,000 and above, nare-report po yan sa AMLC, at saka yung suspicious transactions. Punta po tayo dun sa covered transactions. So, ang magandang example po dyan is isang time deposit. Kunyari po mag-time deposit ka ng 2 million pesos. Ilalagay mo sa time deposit, ang maturity niya 6 months, tapos pagkatapos ng 6 months, magkakaroon ng interest. Isang time deposit po na ganun, 8 million agad yung total transaction value. Bakit? Kasi mula doon sa main account mo, maglalabas ka ng 2 million, ipapasok mo doon sa time deposit account mo, nasa pangalan mo din yon. So meron pong makukuha yung AMLA na inflow. So may outflow mula sa main account, may inflow doon sa time deposit account. Para lang ipasok yung 2 million pesos na yan sa time deposit. Pag nag-mature po yun, at the end of 6 months, lalabas po yun sa time deposit account, papasok ulit sa main account. So isa na namang 2 million recording. Tapos, outflow bale to the time deposit account. Tapos, inflow naman to the main account. So, for a 2 million investment, ang total transaction value agad, 8 million pesos. So, hindi talaga maganda or tama or accurate na basehan itong total transaction value kapag inaalam mo kung magkano ba ang kaperahan ng isang kawani ng gobyerno, for example. Tapos doon naman sa sinasabi nila na inflow minus outflow, meron po silang ganong argumento na sige, hindi accurate or hindi patas na gamitin yung total transaction value. Pero yung inflow minus outflow, magandang sukatan yan. Hindi rin po kasi ang nakuha lang po ng AMLC is mga transactions above 500,000 pesos. Anong ibig sabihin? So, kung may pumasok ang 2 million, pero ginasta mo yung pera in increments less than 500,000 pesos, hindi po yun makikita ng AMLA. So, sa mata ng AMLA, meron kang 2 million pesos, pero in actuality,
naubos mo na yung 2 million pesos, pero ang gastos mo less than 500,000. So hindi po makukuha yun sa outflow. Opo. Yun po yung bakit misleading itong paggamit ng AMLC reports para ihambing doon sa salin ng ikalawang Pangulo. Kumbaga, attorney, hindi ito sapat na ebidensya para maghinala ka na may unexplained wealth na ang Vice Presidente kasi kailangan pa talagang himayin. Hindi pa ito, baga premature pa para ilabas mo na sapat na ebidensya na ito laban sa pangalawang Pangulo. Para sa akin, hindi lang premature pero hindi how do you call this? It's not a proper tool to determine unexplained wealth. Kasi kung ihahambing mo, ang SALN kasi, Jade, yung SALN kasi it's a statement of assets, liabilities, and net worth. Ililista mo yung mga ari-arian mo kasama na yung pera mo sa bangko as of a certain date, specifically December 31 of every year. So, yung December 31 of 2025, pwedeng kumita ka ng 10 milyong piso sa 2025. May pumasok na 10 milyong piso sa'yo. Pero pwedeng nagastos mo ng 10 million pesos by December 31, 2025. So sa SALN mo, hindi mo dedeklara yung pumasok na pera. Diba? Kasi baka nagastos mo na by December 31, 2025. So para ihambing siya sa isang sa mga reports na ang report ay labas-pasok, hindi po apples to oranges, hindi magandang gamiting basehan. At hindi ko lang po papangunahan yung impeachment defense team, pero ang alam po natin ay meron din po silang ebidensya na magpapatunay na hindi dapat, kasi may 6.7 billion po na sinasabing lumabas-pasok sa accounts po nila, di ba? Mukhang meron po silang ebidensyang magpapatunay na hindi po 6.7 billion ang pumasok at lumabas dyan sa mga accounts na yan. Opo. At sa madaling salita, attorney, kung may discrepancy man ang isang opisyal ng gobyerno sa kanyang SALN o itong sa kanyang AMLAC data, hindi automatic na ebidensya ng dishonesty ng graph o ng korupsyon. Oo, lalo na dun sa paraan kung paano prinisinta ng AMLC. Kasi yung prepare niyang summary na pilit ginagamit ngayon laban kay VP Sara, napaka-misleading po nun. At yung AMLC na po mismo, nung 2017 pa lang, nung sinubukang gamitin ito ni former Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte, naglabas na po sila ng official statement noon nung 2017 na talagang misleading po gamitin yung credit and debit totals dahil hindi po talaga yun nagpapatunay ng wealth or ng kaperahan mo sa bangko. Opo. Kung mapapatunayan, attorney, na may paglabag nga itong mga opisyal na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio, ano po yung posibleng criminal liability po? Kulong po yun. Meron pong kaparusahan niya na kulong. Tapos kung hindi po tayo nagkakamali, meron din po yung disqualification from public service. Yes. Pabigat po yan. Paano po yung mga kongresista na kasama po sa mga kinasuhan? Sila ho ba ay makukulong din? O kung napatunayan po na tama yung teorya, yung legal theory at mukhang merong cooperation or participation itong mga kongresista dito sa paglabas ng impormasyon na to, makakatulang po sila ng guilty dito sa violation ng Anti-Money Laundering Act. Opo, pero hindi ho ba sila protektado ng immunity, parliamentary immunity, attorney, sa ganitong kaso? Tingin ko po hindi po pasok to sa qualified immunity ng mga kongresista dahil ang pinoprotektahan po nun ay free speech. Yung mga sinasabi mong opinion tungkol sa current affairs sa ibang tao, 'di ba?
Pero ito pong pagsiwalat nitong mga misleading AMLC reports, tingin ko po hindi po sakop yan. At makikita po natin, no, yung BIR commissioner, nanindigan po siya na hindi pwedeng ilabas yung tax returns nung mag-asawa or nung law office ba ni Attorney Mans Carpio, at kaya hindi nabuksan at least nung nakaraang linggo. So meron po talagang pananagutan kasi kung yung BIR commissioner ay tingin po niya ay may exception or wala naman pong liability, edi sana binigay niya na last week. Pero nanindigan po siya na ayon sa batas, hindi po pwede isiwalat publicly itong mga dokumentong ito. Po. Bago ko ipasok kay Partner Admar, so may epekto ho ba itong kasong ito sa isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara? Kaya ba nitong pahintuin o pahinain ang mga kaso laban sa Vice President? Yung paghihinto, tingin ko hindi mangyayari yun. Kasi ang criminal complaint, hindi naman yan makakapaghinto ng impeachment proceeding. Kagaya nung pag-file natin ng perjury complaint laban kay Madriaga, hindi naman po yun yung objective nun. Diba? Pero ang epekto po nun is maganda pong malaman ng tao kung ano po yung ginagawa ng ating gobyerno, ginagawa po ng mga kongresista dyan sa House Justice Committee para diinin si VP Sara. So gumagawa sila ng mga hakbang na labag sa batas, na misleading, mapanlin lang, para lang gumawa ng naratibo na itong si VP Sara ay kesyo nagnakaw sa bayan o ano man. Pero kampiyansa po tayo na sa patas na labanan na sana ay maranasan ng kampo ni VP Sara sa Senado ay mapapatunayan na kabalbalan lahat ng ito. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Yung sinasabi po ng depensa ng mga kongresista na Republic Act number 1405 na Section 2, sinasabi dito, pwedeng busisiin maliban na lang kung merong impeachment. Una, si Attorney Carpio ay hindi naman subject ng impeachment. At maging yung saklaw, yung period po na mula 2005 hanggang sa kasalukuyan, yun po ay kabilang sa binusisi. So may butas pa rin doon sa kanilang pagrarason po, Attorney. Yes, I mean yung SAL-ends or yung back records before the Vice President was an impeachable officer, mukhang outside the scope nga yan, although sinasabi nila they're showing it for purposes of showing a pattern on the part of the Vice President. Pero sa akin mas mahalaga is hindi naman po sila impeachment court para magkaroon ng exception na ganyan. At saka mas mahalaga, hindi ko lang alam kung pati bank secrecy violation ay final laban sa kanila, pero yung Anti-Money Laundering Act kasi wala kang exception yan. And ako Okay, balikan lang natin si Attorney Salvador Paulo Panelo, Managing Partner ng Panelo Law Office, no? Siya po yung abogado ni Vice President Sara Duterte, may kaugnayan doon sa isinampang perjury laban dito kay Ramil Madriaga, no? Natatanong lang natin si Attorney Panelo ukol nga po dito para ma-educate tayo ano ba itong mga sinasabi ng batas. Samantala, nilinaw po na Malacanang ang dahilan kung bakit hindi lahat ng barangay sa Batangas Province ang hindi nakatanggap ng ayuda mula sa administrasyon. Reaksyon ito ng Palasyo sa Puna ni Batangas Congressman Leandro Leviste na politika umano ang dahilan kung bakit may mga barangay ang hindi naayudahan. Narito ang balita ni Criselyn Catarong. Na bawat barangay makikinabang. Pinuna ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang press briefing kamakailan sina Batangas Governor Vilma Santos Recto at ang asawa nitong si Executive Secretary Ralph Recto dahil sa umano'y problema sa sistema ng pamimigay ng ayuda sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ayon kay Leviste, 84 na barangay umano ang hindi na imbitahan sa distribusyon ng ayuda dahil sa sinasabing tampo ng lokal na pamunuan sa kanila. Tinawag din niya na hindi tama ang umano'y pagharang sa ayuda na anyay hindi naman personal na pera ng mga politiko. Isang kapitan
Sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad. May sagot naman ang Malacanang sa issue. Iginiit ng palasyo na ang paglalabas ng pondo para sa development support ng Administrasyong Marcos Jr. sa mahigit 42,000 barangay sa buong bansa ay nakabatay sa compliance sa requirements at hindi sa anumang konsiderasyong politikal. Sa Palace briefing nitong Lunes, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na batay sa kanilang impormasyon, may ilang barangay na hindi pa nakakapagsumite ng kumpletong dokumento kaya hindi agad na ipapamahagi ang tulong. Giit ni Castro, hindi maaring ilabas ang pondo kung kulang ang requirements dahil sasailalim ito sa review ng Commission on Audit. Gayunman, tiniyak ng palasyo na hindi nawawala ng pagkakataon ang mga barangay na hindi pa nakatatanggap ng ayuda basta makumpleto lamang ang mga kinakailangang dokumento. So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na wag magsumite ng dokumento, wag po sila mawalan ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito, lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. Kasabay nito, nanawagan ng palasyo na wag haluan ng politika ang implementasyon ng programa. So kung meron po kayong kinakailangan mga dokumentong makumpleto, ikumpleto niyo po lahat yan at wag po kayong magpadala sa politika. Lahat po kayo makakatanggap ng ayuda. Samantala, hinarap din ng palasyo ang ulat na may pahayag umano si ABC President Fernando Rocafort tungkol sa umunoy pagpigil at pananakot sa ilang barangay officials na dumalo sa programa. Ayon kay Castro, nakababahala kung totoo man ang report dahil maaari itong makaapekto sa dapat sanang tulong para sa mga benepisyaryo. Kung meron mang ganito mga sitwasyon, hindi po naman kinakailangan laging preskon o resolution. Ang kailangan lamang po ay makipag-usap at magkaayos kung ano ang kulang para po ang taong bayan ang makinabang. Ang sabi ko nga po kanina, ang bida rito ay taong bayan, hindi ang politiko. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 200,000 piso. Hahatiin ito sa dalawang bahagi. 100,000 piso para sa development at safety projects at 100,000 piso naman para sa finisher program ng mga graduating college students. Una na ring iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na malinaw na pagsunod sa requirements ang batayan ng distribusyon at hindi anumang pamumulitika. Samantala, nanawagan naman si Congressman Leviste ng investigasyon kaugnay sa umunoy diskriminasyon sa pamamahagi ng ayuda sa ilang barangay. Sa kanyang pinakabagong social media post, hinikayat ni Leviste si E.S. Recto na pakinggan ang testimonya ng mga kapitan ng 84 na barangay na umunoy hindi nakatanggap ng tulong. Binigyang diin ni Leviste na hindi dapat baliwalain ang usapin dahil tungkulin ng pamalaan na tiyaking walang pang-aabuso sa paggamit ng pondo ng bayan. Giit pa ng kongresista na kung hindi kaya ni E.S. Recto na gampanan ng tapat ang tungkulin nito, mas mainam na magbitiw na lamang ito sa posisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Balikan po natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney, balik tayo. Doon po sa sinasabi na kabilang si Manscarpio, Attorney Manscarpio na ipatatawag, yun din po ay questionable kasi hindi rin siya subject ng or pwede bang tumawag ang Kamara na kahit sino na hindi subject po ng impeachment po, Attorney? Meron bang ganong sinabi ang Kamara, Admar, na ipapatawag daw si Attorney Manscarpio? Yun ang naririnig po natin, Attorney. At so kung sakaling ipatawag ito, maaari ba? Well, tandaan po natin na yung impeachment defense team, yung buong jurisdiction po ng Kamara or ng House Justice Committee dito sa impeachment ay kina-question po nila sa Korte Suprema, kasama na yung power nito na mag-issue ng subpoena at to compel the attendance of witnesses. So tingin ko doon pa lang
meron ng question agad doon. Yeah. So, yun po ang tingin natin doon. Opo. And dito naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, meron po ba kayong napapabalita na maging siya ay magko-question din or sapat na po yung naging hakbang din ng legal team niya sa impeachment dito or magdadagdag pa ba? Ano po ang nababalitaan niyo po, Attorney? Pinag-aaralan namin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng actions to be taken by the Vice President. Tapos kapag tapos naming pag-aralan to, magre-recommenda kami. Tapos kasama na nga dito, inaaral namin itong violation ng Anti-Money Laundering Act dahil so far, sa pag-aaral namin, mukhang walang exception talaga dito. At reiterate ko lang yung sinabi ko kanina, nung una hindi ko masyadong maintindihan kung bakit kunyari may exception ng Bank Secrecy Law, for example, pero itong Anti-Money Laundering Act walang exception. Pero ngayon dito sa konteksto ng impeachment at doon sa hearing last Wednesday, nakita ko na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na batayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napakapanlin lang po gamitin po mga covered transaction reports at suspicion transaction reports. In fact, so napaliwanag ko na po yung covered transaction reports kanina. Doon naman sa suspicious transaction reports, at kung hindi po tayo nagkakamali, sinabi na po ni Attorney Michael Poa doon sa press briefing nila noong Huwebes na kaya lang nagkaroon ng suspicious transaction reports ay dahil dito sa mga Quadcom hearings, dito sa mga hearings ng Kongreso tungkol sa confidential funds. Yun po yung pagka meron kasing balita na ang isang government official ay involved in anomalies or corruption, kailangan pong i-report ng bangko lahat po ng transaction ng government official na yun. So, kaya po nagkaroon ng suspicious transaction report, batay doon sa briefing ni Attorney Poa, is because nagkaroon itong mga Quadcom hearing on confidential funds. So in other words, gawa-gawa din po lang ng mga kalaban sa politika ni VP Sara yung basis kung bakit napilitan itong mga bangko na mag-report ng suspicious transaction report. Hindi po dahil may illegal activity na ginawa doon sa transaction or mukhang kahinala yung transaction, kundi dahil napabalita na itong si VP Sara ay involved dito sa pagnakaw di umano ng confidential funds. So in other words, gawa-gawa lang din po yung patayan. Opo, Attorney, sa inyo pong paniniwala at opinion, ano po kaya ang dahilan kung bakit hindi na lang dumulog sa korte ito sila para masaklaw na 'di ba? Sa utos lang naman ng korte maaring ilabas itong transaksyon na ito. Ito'y dahil ba sa tingin ninyo mahina yung kanilang mga argumento at hindi tatanggapin ng korte kaya dito na lang sa impeachment proceeding nila sinisingit, Attorney? Tingin ko kaya nila dinaan dyan sa House Justice Committee dahil kontrolado nila yung House Justice Committee. Kaya nilang palabasin dyan kung anong gusto nilang palabasin. Yung naratibo na gusto nila, malalabas nila dyan sa House Justice Committee. Sa korte, hindi po papasa yun. Diba? Kontrolado ng judge. Kaya, hindi po nila dinaan sa tamang proseso. At ang isa pa dyan is yung proceeding sa korte, hindi naman yan po isinasa publiko. Kaya hindi nila magagampanan yung pakay nila, hindi nila magagawa yung pakay nila na siraan si VP Sara kung nasa korte. Opo, yung sinasabi pa ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo, Attorney, sa halip na mag-file ng kaso, dapat sagutin na lang para matigil na at linawin na punto por punto daw. Magagawa naman po yun ni VP Sara sa Senado. Wala naman pong
problema doon. Kasi sarado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam na po natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At saka, maganda yung punto na sinabi ni Attorney Poa nung isang gabi sa isang interview niya sa isang ibang station. Hindi rin po sila binibigyan ng mga dokumento na pre-presenta sa House Justice Committee bago ito ilabas doon sa mga hearing. So kahit na mag-attend si VP Sara, walang patas or sapat na pagkakataon na aralin tong mga dokumento para makapagtanong during the hearing at para makusisa tong mga dokumentong to at tong mga witness na to. So ano pang punto? Kung aapihin ka lang doon, hindi ka pagbigyan ng patas na oportunidad na questionin yung mga quote-unquote ebidensya laban sa iyo, ano pa ang punto? At maaari din ho itong magamit ng kampo ng pangalawang Pangulo, attorney, na mga ebidensya laban po sa House of Representatives kung kukwestiyonin nga itong impeachment proceedings sa Supreme Court. Babagagan na, attorney. Tama yan. So sana yung mga petitioner na nag-file ng petitions for certiorari and prohibition, sinusubaybayan nila yung impeachment proceedings para madagdagan nila yung mga basehan kung bakit unconstitutional itong ginagawa ng Kongreso. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, alam ko naman marami sa inyo na hindi naniniwala doon sa mga paninira na ginagawa kay VP Sara. Pero huwag po tayo magpalinlang. Hindi po masamang tao ang ikalawang Pangulo, hindi niya po kaya gawin yung mga inaakusa sa kanya at kumpiyansa po tayo na sa tamang panahon na mukhang sa Senado at sa tamang venue, which is something like the Senate, ay papapatunayan po ng ikalawang Pangulo na hindi po totoo yung mga pinaparatang laban sa kanya. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, salamat. Ayun po mga kababayan, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office ang ating nakasama at napakinggan. Kaugnay nga po dito ng isinampang reklamong o criminal case ni Attorney Mans Carpio laban po sa BSP, sa AMLAC at sa ilang mga kongresista. Kaugnay nga din doon sa pagpapalabas ng mga bank records o mga transaction records ng pangalawang Pangulo. Ang sinasabi kasi sa batas, di ba, Section 8A, RA 9160 na inamendahan ng RA 11521 na ang AMLAC bawal magpalabas ng kahit anong impormasyon sa kahit anong pamamaraan, di ba? Kaya ang pinaglalaban naman ni Attorney Carpio rito ay yung tamang proseso, di ba? Yung pagsunod sa batas na mismo ang Kongreso ang nagpasa. Makakasama natin ang abogado po ni Attorney Mans Carpio, si Attorney Peter Paul Danao. Attorney, good evening. Si MJ po sa SMNA Nightline News. Good evening, MJ. Yes, sir. At kayo po ang flavor of the day na dito po sa kasong isinampa po ninyo sa ilang mga personalidad at institusyon. Hindi lang ito institusyon, attorney, ha? Malalaking institusyon po itong binabangga natin. Sir, itong financial disclosure sa nagkaraang hearing ng House Justice Committee, gaano kalaking dagok ito sa pamilya Duterte, particularly po sa inyong kliyente? Insofar as kay Attorney Carpio, ang pinaglalaban naman namin dito ay kung ano yung nasasaad naman sa batas, no? Ang sinasabi kasi sa batas, di ba, Section 8A, RA 9160 na inamendahan ng RA 11521 na ang AMLAC bawal magpalabas ng kahit anong impormasyon sa kahit anong pamamaraan, di ba? Kaya ang pinaglalaban naman ni Attorney Carpio rito ay yung tamang proseso, di ba? Yung pagsunod sa batas na mismo ang Kongreso ang nagpasa. Kung sinabi ng Kongreso bawal, di ba? At kung lumabag ka sa kautusan na yon, sa batas na yon, may kapurasahan, di ba? May parusang 8 years yan, yung violation ng secrecy of information ng AMLAC. Kaya yun naman ang pinaglalaban namin dito, MJ.
na sundin ang batas at kung hindi ka sumunod, may parusa, pwede kang kasuhan, di ba? So, wala po rito tungkol kung ang impeachment ba ay tama. Ang pinaglalaban dito is yung mismong batas na nagsasaad na bawal ang AMLAC na maglabas ng kahit anong informasyon. Opo, sir, kayo po'y abogado. Ano po natin, i-educate natin yung mga kababayan. Ano po bang role ng AMLAC, sir? Batay sa batas. Ang AMLAC, AMLC, di ba? Ibig sabihin nun, Anti-Money Laundering Commission. Okay? So, ibig sabihin nun, siya yung nag-iimbestiga kung yung mga dumaan ba sa bangko, parang naglalaba ka ng pera, money laundering. Ba? Kaya yung RA 9160, yan po yung batas na tinataguyod ang AMLAC. So, nandiyan po nakalagay kung ano yung mga kapangyarihan ng AMLAC, nandiyan din nakalagay kung ano yung mga limitasyon ng mga kapangyarihan ng AMLAC. Noong 2021, pinasa po ang RA 11521 kung saan dinagdagan ang mga limitasyon ng AMLAC. Doon sa 11521, merong section doon 8A. Diba? Bago lang to 2021. Nung bago ng 2021, wala pa tong section 8A. Ang 8A, nakalagay doon, the AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So malinaw po yun na yung AMLAC, yung mga impormasyon na galing sa mga bangko, na binibigay ng mga bangko sa AMLAC, hindi niya pwedeng isiwalat. Kasi nga, ang AMLAC, ang kanyang layunin ay imbestigahan yung mga impormasyon na to kung merong money laundering offense. Kumbaga, titignan nila, imbestigahan nila kung merong paglabas sa Money Laundering Act, kung may naglalaban ng pera. So, yun po ang mandato ng AMLAC. Kaya nga yung meron ganyang provision sa batas dahil maraming sensitibong informasyon na nakakalap ang AMLAC araw-araw. Milyon-milyong informasyon yan na binabato ng mga bangko sa AMLAC. Kaya nga itong mga sensitibong informasyon ay kailangan to secured. Hindi pwedeng basta-basta lang isiwalat. Kasi nga, ang bangko ay andyan kasi nga may confidence ka, di ba? Ikaw, nagpupunta ka sa bangko dahil ang gusto mo, confident ka na hindi mo nalaman ng tao ano yung mga transaction mo niyan. Kaya nga yung mismong batas, naglagay ng ganyang limitasyon. Wala pong exception sa RA 9160 kung mabasahin nyo. Hindi nakalagay doon na pwede pag-impeachment. Iba kasi yung sinasabi ng mga mamabatas na may impeachment. Yun sa RA 1405. Ang RA 1405 ay para sa mga bangko. Kung gusto mo humingi ng impormasyon sa bangko, pwede yun. Sa 1405 may mga exceptions. Andun yung nakalagay na pwede sa impeachment. Pero pag AMLAC, kasi dito nangyari, hindi naman sila humingi ng impormasyon sa mga bangko. Diba? Ang humingi sila ng impormasyon sa AMLAC. Sa AMLAC, sa batas ng AMLAC, 9160, mas stricto. Kasi nga, walang exception. Absolute po ang prohibition na hindi pwedeng maglabas ng informasyon. Yun ang sinasabi namin. Pumunta ka sa AMLAC, humingi ka ng informasyon na bawal magbigay ng informasyon ng AMLAC. Opo, tsaka attorney, hindi naman si Attorney Mans ang subject ng impeachment. Yeah, isa pa yan. Kasi nga, sabi namin, pribadong individual si Attorney Carpio. Bakit pilit na sinasama siya sa impeachment nung una? Pati yung mga tax returns niya. Buti nga kamo, yung BIR commissioner natin, nabasa niya yung batas na hindi pwedeng isiwalat yan. Kaya nakasil ngayon, di ba, nakakalagay sa box. Ngayon, ito naman mga bank transactions daw. Di ba? Ganun din yun. Kung ang tax returns nga, merong limitasyon. Di ba? Mas lalo na ang mga bank transactions na nasa AMLAC. Stricto kasi ang RA 9160. Walang exceptions. Yun ang sinasabi namin. Sundin lang po natin ang batas, wala sanang problema. Ang problema, hindi nasunod ang batas, kaya po, ito po na mangyari. May nag-violate, meron kaparusahan, pag nag-violate ka, may kaparusahan yan, kaya yun po yung aming pinal na kaso. Opo, may nabasa akong comment, attorney, trial by association daw itong nangyari kay Attorney Mans. Anong tingin mo dyan, sir? Siyempre, alam mo na kasi
sa aming pananaw, pilit nga nilang kunin ng impormasyon dahil nga hindi siya parte ng impeachment. Siguro inakala nila na hindi kami magreklamo, di ba? Kasi tahimik naman na tao si Attorney Mans, di ba? Ngayon kasi medyo abuso na kasi, di ba? Marami na silang ginagawang mga paraan na lumalabag na sa batas, na lumalabag na sa mga karapatan ni Attorney Carpio. Kaya napilitan kami magpalit ng ganitong kaso dahil ang pinaglalaban ni Attorney Carpio rito hindi lang tungkol sa kanyang sariling karapatan, kundi dahil nga yung mismong banking system is at risk dahil yung mga sikreto ng mga bangko pala pwede palang isiwalat ng AMLAC ng ganun-ganun lang. Kahit na sino, pwede palang nilang isiwalat kung kaninong mga accounts yan, di ba? So, kaya nga mayroong batas ng RA 11521, Section 8A, para protektahan ang mga informasyon na to. Opo, tsaka hindi lang basta nailabas, Attorney Pete. O national television pa. Antindi. Yun pa. Yun nga bang sasabi namin, di ba? Hindi lang talagang winagwagay, di ba? Talagang siniwalat, di ba? Talagang in a public hearing pa, di ba? Ang problema kasi diyan, ang AMLAC na dapat regulator of all this information, siya pa yung nagpabaya, di ba? Malinaw naman sa batas, Section 8A, the AMLC cannot divulge, no, and reveal in any manner and information. Ngayon, kung may exceptions, dapat nilagay nila yun. Kung babasahin mo po yung RA 9160, wala pong nakalagay na impeachment doon. Basahin nyo mula taas, baba. Walang impeachment na word. Pati doon sa amendment na 11521, walang impeachment na word doon. Wala siyang sinabing impeachment, pwede ang AMLAC na magbigay ng informasyon. Opo, at narinig ko rin po doon sa mismong hearing, nung kamuntikan na po nila, Attorney, buksan yung tax records. Yet so near, yet so far. Anong masasabi mo doon, sir? Hopefully, no, magbobotohan yata raw sila sa Wednesday. Kung bubuksan o hindi, kami naman, pinagsasangkalan lang namin ang batas, di ba? Yung mismong si BIR Commissioner, pwedeng ilabas yung tax return kapag, una, in aid of legislation, and pangalawa, in executive session. Diba? Siya mismo nagsabi na may limitasyon ang paglabas ng informasyon ng annual tax returns. Diba? So, tingnan natin kung anong gagawin ng Committee on Justice on Wednesday. At kami naman nakantabay, kung sakaling meron naman silang paglabag, may option na naman si Attorney Carpio na mag-file ng kaso. Opo, Attorney, batay po sa batas, ang in aid of legislation na mga pagdinig po ba at ang impeachment, parehas po ba yon, Attorney? Ay, siyempre magkaiba yun kasi ang Kongreso mayroong dalawang obligasyon, no? As a legislative body and as a constituent body. Ibig sabihin ng legislative body, yun yung paggawa ng batas. Diba? Gagawa ka ng batas, doon pumapasok yung in aid of legislation. Kasi gagawa sila ng batas, kaya pwede silang kumuha ng kahit anong informasyon. Yung Constituent Assembly, ibig sabihin nun, ito yung mga ang kapangyarihan na hindi tungkol sa paggawa ng batas. Kasama na dyan yung pagiging preliminary impeachment proceedings ng House of Representatives. So, doon po, hindi naman sila gumagawa ng batas. So, limitado ang kanilang kapangyarihan na kumuha ng informasyon. Yung batas doon sa BIR, National Internal Revenue Code, malinaw doon na in aid of legislation. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng batas, pwede kang kumuha ng kopya ng tax return. At pangalawa, miski na kumuha ng tax return, hindi mo pwede ibuyag-yag yan. Dapat executive session lang. So, yun po yung dalawang limitasyon doon sa tax returns naman. In aid of legislation at executive session. Sa Committee on Justice, hindi naman, unang-una, hindi naman sila in aid of legislation. Impeachment, di ba? Sinasabi na, part of the impeachment proceedings. Pangalawa, hindi naman executive session. Talagang naka-bulgar yung proceedings na, naka-live pa. Di ba? So, hindi executive session yun. So,
Doon para sa dalawang aspeto na yon, talagang hindi pumapasa sa requirements ng batas. Opo, tsaka mukhang hindi papasa ang executive session. Paano malalaman ng tao, attorney, yung laman ng ITR kung mag-executive session? Kung ipupush talaga yung pagbubukas po ng tax records. Yung nga, sana nga, tingnan natin, siguro meron naman tayong mga kongresista na pwede magpaalala kung ano ang nasa batas ng National Internal Revenue Code. So, antabayanan po namin kung ano magiging action nila at kung ano man ang magiging action nila na kung sakaling sumunod sa batas, di okay, walang problema. Pero kung sakaling hindi naman alunsunod sa batas ang gagawin na naman nila, may option na naman si Atty. Carpio na mag-file ng kaso. Opo, attorney, may nakwento po ba ang kliyente ninyo hinggil po dito sa trabaho ng Justice Committee? Di ba po ang trabaho ay tukuyin lang kung may probable cause at ang trial proper mismo ay sa Senado? May comment po ba siya, sir, doon sa mga pagdinig kamakailan na parang, yun nga, yung sinasabing mini trial, attorney? Ayaw na sana namin mag-comment dyan sa proceedings na yan kasi nga unang-una hindi naman parte ng impeachment si Atty. Carpio at meron din naman sariling abogado si VP Sara para sagutin yan. Pero ang narinig ko sa mga press release ng mga abogado ni VP Sara at tulad ni Atty. Mike Powa, I think they're very eager to face the impeachment complaint pag nasa Senado na. Opo. Sir, saan papasok dito yung consent? Sa paglalabas po ng bank records o yung pinalabas na impormasyon ng AMLAC? Siyempre, yun ang sasabi namin na ang pwede lang maging exception sa tingin ko is kapag pumapayag yung may-ari ng bangko, ng bank account, na ilabas yung impormasyon. Diba? Dito, nag-warning pa kami noong April 16 sa AMLAC na wag kang maglalabas ng impormasyon kung ikaw ay hingan ng impormasyon ng House Committee on Justice dahil nga bawal sa batas na maglabas ka ng impormasyon. At pangalawa, sinasabi namin na wala namang kapangyarihan ng Committee on Justice kay Atty. Carpio kasi hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Siya ay individual na tao, private citizen, na hindi naman siya politiko. So, bakit iniusisa ang kanyang bank accounts na hindi naman siya subject to impeachment? Opo, tsaka attorney, maraming nagko-comment na parang bend the law yung nangyayari. Nauuso itong termino na ito, attorney. Bend the law. Ayun nga, sinasabi namin na malinaw naman po yung batas, di ba? So kung may gusto kang ipalabas na informasyon, may gusto kang kunin na informasyon, sundin lang natin ang legal na pamaraan. Pwede naman yan, meron naman sa batas yan kung paano kumuha ng legal na pamaraan ng mga bank information. Diba? So, andyan na yung batas eh. Kaya nga andyan yung batas para sundin natin, para hindi magkagulo, para hindi walang nag-aaway-away. Diba? Kung hindi mo susundin ang batas, talaga magkakaroon ng problema. Talagang may magpapile ng reklamo, hinaing kasi hindi mo sinunod ang batas. Diba? Nakakalungkot kasi alam mo na, dapat sana ang Kongreso natin na siya mismo ang gumawa ng batas, di ba? Dapat sila mismo ang unang, di ba, sumunod sa batas. Malinaw naman sa Section 8A, di ba, na in any manner hindi pwede maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Opo, sir, ito ay katanungan po ng mga kritikal kay Attorney Mans Carpio at kay Vice President Sara Duterte. Sabi dito, why not itong mga inyo pong mga pahayag at komento, why not daw hindi dalhin sa House Committee on Justice, doon daw sagutin? Anong comment dyan, sir, ng inyo pong kampo? Di ba, hindi naman si Atty. Carpio, hindi naman siya yung subject ng impeachment. Di ba? Kasi hindi naman siya impeachable officer, hindi naman siya politiko. So bakit siya pupunta ron para magsalita, para
i-refute yung mga allegations na to. Insofar as kay VP Sara, I think her lawyers also has their own legal position. Bakit ayaw nila mag-appear? Dahil kina-question yata nila yung jurisdiction ng House Committee on Justice at saka yung proseso kung dapat ba talagang tuloy pa rin ang impeachment complaint dahil nga yung first two complaint ay na-dismiss, di ba? So meron ganong aspeto na legal na I think nasa Supreme Court na, no? So basta kay Attorney Carpio, bakit naman siya pupunta ron, di ba? Bakit niya ipipilit ang sarili niya sa isang proseso na hindi naman siya parte? Yung nga sinasabi namin, private individual siya, hindi naman siya impeachable officer, hindi siya politiko. So bakit siya pilit na sinasama sa impeachment proceedings? Opo, attorney, ano po ang mensahe nyo sa taong bayan? Lalo pat maganda yung tinuran mo kanina, sir. Lumalaban ho kayo, hindi lang po para sa panig na Attorney Mans, kundi para sa panig po ng lahat ng mga Pilipinong account holder o may bank accounts na pwede pala o national TV pa, iboyang-yang yung mga impormasyon na dapat sana ay sealed o secretly lang sa mga bangko lang dapat at sa account holder. Yung sa amin MJ, kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Attorney Carpio na pwede palang ilantad ng lahat ng inyong banking transactions, no? Mula sa umpisa hanggang sa dulo, di ba? Hindi ba kayo magrereklamo? Di ba? At sinasabi nila, ano daw, na kasi may impeachment, di ba? So kaya nilang gawin na kumuha ng impormasyon. Meron pong hangganan ang pagkuha ng mga impormasyon. Dapat po legal, 'di ba? Kasi kung may akusasyon ka, hindi ibig sabihin noon, pwede ka nang gumawa ng illegal. Na pwede ka nang isantabi mo na wag mong sundan ang batas. So kaya nga po merong batas para magkaroon po tayo ng rule of law. Yun po yung rule of law na sundin mo ang batas, kung may reklamo ka, sundin mo ang batas, kung paano mo kumuha ng impormasyon, kung paano mo kumuha ng ebidensya, para legal. Legal lahat. Kasi nga, meron sinasabi sa batas na you have to prove your case in the legal way and observing due process. Diba? So, hindi porket may akusasyon ka sa isang tao, pwede mo nang kumuha ng illegal para lang mapatunayan ang inyong akusasyon. Di ba? Ilagay mo sarili nyo, kayo may akusasyon, nakusa kayong may ginawa na hindi tama. Di ba? Gusto nyo ba na patunayan yan kahit na anong pamaraan, biskin na illegal? Di ba? Yun ang sinasabi na Attorney Mans Carpio na you have to follow the law. We have to follow the law. Diba? Kaya kami batas yan para sa lahat. Hindi lang para sa amin, hindi lang para sa inyo, para sa kanila. Ang batas, para sa lahat. Pantay-pantay dapat. Opo, sir, may mensahe rin po ba kayo sa House Justice Committee? Hindi pa po tapos ang kanilang mga pagdinig. Baka po madagdagan po ang mga opsyon na pwedeng gawin po na Attorney Mans Carpio. Well, I think marami naman pong abogado sa House Committee on Justice. And I think and I hope that they will revisit, no? They will read the law and then apply the law in accordance with their actions sa Wednesday. Opo, attorney, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, MJ. Thank you. Yan po si Attorney Peter Paul Danao, Legal Counsel po ni Attorney Mans Carpio.